Si Santa Claus ay ang siyang magbibigay sana ng kasiyahan sa mga tao sa araw ng Pasko. Ngunit ang taong to ay kakaiba. Ang dala niya ay kamatayan. Target niya ang mga bakla na hindi pa inilalantad ang kanilang totoong pagkatao sa kanilang mga pamilya o sa ibang tao. Bago ko umpisa ng kwento natin ngayong araw ay nais ko munang i-shout out si Uma 17.89M ng Palestine at Arva Alip 7053 ng Israel. Maraming salamat! At para naman sa mahilig sa mga horror stories, you may subscribe to this channel, Creep and Crawlers. Dumating si John sa Canada sa pagitan ng 2012 at 2013, isang Middle Eastern at may asawa. Si John ay may itinatagong napakalaking sekreto na tanging siya lamang nakakaalam. Siya ay bakla. Si John ay hindi niya totoong pangalan ngunit yan ang ginamit nila sa court documents. Ang tanging paraan niya para mailabas niya ang totoong pagkatao niya ay ang palihim na makipagkita sa mga lalaki sa pamamagitan ng mga gay hookups kagaya ng Grindr o Bear Forest. Ngunit ang pinakapaborito niyang gamitin ay ang app na Growler. Doon niya nakilala si Bruce MacArthur, isang landscaper na nasa 60s ng edad na mahilig sa BDSM, droga at traffic. Nakailang beses na sila nagkita at ilang beses na rin silang nagtali. Katunayan ng kanilang pagkikita ay palihim, ngunit ang hindi alam ni John ay may mga nakasubaybay sa kanila. Isang beses ay pumunta si John sa bahay ni Bruce para sa at hinayaan niya si Bruce na italing kanyang mga kamay sa kama. Ayon kay Bruce ay gusto lamang niyang sumubok ng kakaibang bagay pagdating sa pakikipagtalo. Kasunod nun ay nilagyan ni Bruce ng tape ang bibig ni John at nilagyan niya rin ng itim na plastic bag ang kanyang ulo. Ngunit bago pa man may mangyari ay may malakas na katok sila narinig at yun ay ang mga pulis. Binuksan ni Bruce ang pintuan at agad na pumasok ang mga pulis. Tinanggal nila sa pagkakatali si John na walang kamalay-malay sa panganib na nag-aantay sana sa kanya. Ang hindi niya alam na nasa kamay na siya ng isa sa pinakadelikadong serial killer sa Canada. Isang linggo nang minamanmana ng mga pulis si Bruce dahil siya ang pinaka-primary suspect sa halos isang dekada ng investigasyon sa pagkawala at pagpatay sa mga bakla sa Toronto at Ontario. Binuksan nila ang kanyang computer at doon nila nakita ang mga litrato ng kanyang mga naging biktima. Bagaman kinakailangan pa nila ng maraming ebidensya para maaresto ito. Ngunit ang mga pulis ay nakabuntot na sa kanya lagi at may mahigpit na utos na kung makita siyang may kasamang lalaki ay agad itong hulihin. Ang mga police officers na nakamanman sa kanya ay nakitang pumasok si John sa apartment ni Bruce nung araw na yon. At maswerte siyang nandun ang mga pulis. Ngunit paano ba ni Bruce natakasan ang mga nagawang krimen ng mahabang panahon? At paanong isang karismatic na landscaper at nagdadamit na Santa Claus sa tuwing Christmas ay naitago ang katotohanan na siya isang cold-blooded killer. Si Bruce MacArthur ay pinanganak taong 1950 sa Ontario, Canada. Nakatira siya kasama ang mga kapatid na babae at mga magulang sa isang maliit na farming community sa Woodville. Kilala sa komunidad ang kanilang pamilya at kilalang mababait. Ang kanyang mga magulang ay nagpapatakbo ng isang maliit na foster care center sa bahay nila mismo. May mga oras na mahigit 10 mga bata ang itinataguyod ng kanyang mga magulang. Ngunit walang naging problema ang mga bata. Katunayan ay masaya pa sila sa kanilang pananatili sa bahay ng mga MacArthur. Ang tanging madalas na argumento lamang na maririnig mo sa kanilang pamilya ay tungkol sa relihiyon. Ang kanyang ina ay isang Irish Catholic at ang ama naman niya ay isang Scottish Presbyterian. At kahit na madalas silang nagtatalo sa kanilang mga paniniwala at pananampalataya, ay may isang bagay naman sila na pinagkakasunduan. Yun ay ang paniniwalang ang homosexuality ay isang kasalanan. Nung tumuntong sa edad na 18 si Bruce ay alam na niya na siya ay bakla. At yun ang pinakatinatagong sekreto niya. At para mapagtakpan ang kanyang pagkatao ay pinakasalan niya ang kanyang high school sweetheart noong 1973. Nagkaroon siya ng trabaho sa department store sa downtown ng Toronto. Ito ay ilang bloke lamang ang layo mula sa Church Wellesley, kilalang lugar na may maraming bakla. Ngunit nilalabanan ni Bruce ang kanyang sexual urges at naging aktibo ito sa simbahan. Nagkaroon sila ng 2 anak at nagsimula magtrabaho bilang traveling sack salesman. Namatay ang kanyang ina taong 1978 na sinundan naman ang pagkamatay ng kanyang ama pagkatapos lamang ng 3 taon. Nilabanan ni Bruce ang nararamdaman hanggang sa taong 90s
At pagkatapos ay nag-umpisa na siya magkaroon ng relasyon sa mga lalaking nakikilala niya sa mga bar. Inamin ni Bruce ang totoong pagkatao niya sa kanyang asawa. Ngunit pinili nilang magsama para sa kanilang mga anak hanggang sa dumating ang taong 1997 kung saan ay formal na silang naghiwalay. At sa mga puntong yon ay umupa si Bruce ng apartment malapit sa lugar na maraming bakla. Halloween ng 2001 at 50 years old na si Bruce. Naglalakad si Bruce kasamang lalaking nagngangalang Mark. Inibitahan ni Mark si Bruce na pumasok sa kanyang apartment para ipakita niya ang kanyang Halloween costume. Pagkapasok nila ay agad na pinalo ni Bruce si Mark ng bakal na tubo. Ayon sa report ay ugali na ni Bruce na magdala ng tubo kahit saan ito pumunta. Lumaban pa si Mark ngunit kalaunan ay nawalan din ito ng malay. At naliligo ito sa sariling dugo nung nagising. Agad siyang tumawag sa 911 at ginamot ito dahil sa tama sa kanyang ulo at katawan. Pagkatapos noon ay sumuko si Bruce sa mga pulis at sinabi na hindi niya maalala na inatake niya si Mark at bakit niya gagawin yon kay Mark. Nag-plead guilty siya sa kasong assault ngunit hindi ito nakulong. Sa halip ay gumugol ito ng 1 taon sa kanyang bahay dahil sa house arrest. Kinakailangan niyang sumunod sa curfew sa loob ng 6 na buwan at nasa probation hanggang 2004. Hindi nakulong si Bruce dahil ayon sa psychiatrist, hindi nila nakita na delikadong tao ito at hindi naman nakitaan si Bruce ng anumang senyales na ito ay isang psychopath. Yun ay kahit na pinalo na niya si Mark ng tubo ng walang kadahilanan. Sumikat ang internet taong 90s at early 2000. Naging advantage yun kay Bruce. Nag-sign up siya sa lahat ng makita niyang gay dating app at website. Nagustuhan ni Bruce ang mga batang South Asian at Middle Eastern na mga lalaki. Lumipat ito sa 19th floor na apartment sa Leaside Towers sa Thorncliffe Park, kalapit sa Toronto kung saan ay may malaking populasyon ng mga imigrante. At 3 milya ang layo sa hilagang silangan ng Church Wellesley. Kasabay noon ay nagumpisa na rin si Bruce ng kanyang landscaping business. Nagtatrabaho siya sa ilalim ng kumpanyang Artistic Designs. Kadalasan ay mga South Asian o di kaya ay mga Middle Eastern na mga naging katuwang ni Bruce. Marami sa kanyang mga kliyente ay mga mayayamang babaeng Canadian at inilarawan nila si Bruce na napaka-charming, mabait at masayahin. Pag off-season ay nagiging Santa Claus siya sa mga mall. Dahil sa kanyang mapupulang pisngi, malaking tiyan at puting buhok ay isang perpektong Santa Claus si Bruce. Ang hindi alam ng mga magulang ng mga batang nakaupo kasama si Bruce na ang nakikita nilang Santa Claus ay magiging isang serial killer. Noong September 6, 2010, ang 40 years old na si Skandara o Skanda Navaratnam ay nakitang umalis sa Zippers, dating gay bar na kasamang hindi kilalang lalaki. Ang mga kaibigan na nakakita kay Skanda isang araw bago mawala ay nagsabing excited pa ito sa kanyang bagong aso. Ngunit sa ilang kadahilanan ay naiwan niya ang kanyang aso sa bar noong gabing yon at hindi na siya nakita pagkatapos. Si Skanda ay isang refugee mula sa Sri Lanka at walang pamilya sa Canada. Naging magkarelasyon sila ni Bruce matapos na magkakilala taong 1999. Katunayan nagtatrabaho din ito sa landscaping company ni Bruce hanggang sa taong 2008. Noong November 2012, ang Toronto Police ay nag-launch ng Project Houston para imbestigahan ang pagkawala at di umano'y pagpatay kay Skanda. Sa imbestigasyon ay may natuklasan na may 2 pang lalaking nawawala. Ang 42 years old na si Baser Faizi at ang 58 years old na si Hamed Kayhan na sabay na nawala. Parehong Afghan immigrants at parehong itinatago ang kanilang totoong pagkatao. Sa wakas ay na-interview ng mga pulis si Bruce noong November 2013 matapos na may makapagsabi na kilala ni Bruce si Skanda at Hamed. Inamin ni Bruce na nakilala niya ang 2 lalaki sa bar at hanggang doon lang yon. Ngunit walang pruweba ang mga pulis kung ano nga ang nangyari sa mga lalaki. Noong August 14, 2015, ang 50 years old na si Sorosh Mahmoudi, isang Iranian refugee at wala ring pamilya sa Canada hanggang sa nakilala niya ang kanyang asawa. At katulad ng ibang mga nawawalang lalaki, ay ganun din ang pagkatao ni Sorosh, itinatago niya ang kanyang pagiging bakla. At bago ito ikinasal sa kanyang asawa ay nagkaroon ito ng girlfriend na transgender na nakilala niya sa Church Wellesley. Si Sorosh ay nawala rin at huli itong nakita sa kanyang bahay. Kasunod na nawala ay si Andrew Kinsman at isang 49 years old. Huling nakita si Andrew noong June 26, 2017, isang araw matapos nitong dumalo ng Pride Toronto. Ang kanyang mga kaibigan ay nagdesisyon na puntahan at pasukin ang kanyang apartment matapos ng 2 araw na hindi na nila ito makontak.
Ang kanyang pinakamamahal na pusa ay naiwan na walang tubig at pagkain sa loob ng apartment. At nakita din nila na wala namang nagulo sa kanyang mga gamit at ang kanyang mga gamot ay nandun din. Hindi katulad ng mga ibang lalaking nawawala, si Andrew ay open sa kanyang sexuality at alam ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Kilala si Andrew ng kanyang mga kaibigan na napakaresponsable at hindi ito aalis sa kanyang bahay na di kasama ang kanyang pusa at mga gamot. Napaka-active din ito sa kanyang social media. Ngunit simula noong June 26 ay naka-off na ang kanyang cellphone. At dahil doon ay nag-launch na naman ang Toronto Police ng Project Prism noong July 2017. Inibistigahan nila ng malalim ang pagkawala ni Andrew kasama na doon isang panglalaking Turkish na nagngangalang Salim Esen na nawala noong March ng kaparehong taon. Nangangamba na ang mga tao sa Church Wellesley dahil pakiramdam nila na nasa kanilang lugar lang nasabing serial killer. Ngunit wala pa sa kamay ng mga pulis ang ebidensya para mapatunayan na totoo ang kanilang mga hinala. Habang inimbestigahan ang kaso ni Andrew ay nakita ng mga pulis ang pangalan ni Bruce na nakasulat sa kanyang kalendaryo noong July 26, 2017, ang araw na nawala si Andrew. Nakita sa surveillance cam ng apartment ni Andrew na siya ay sumakay sa 2004 Dodge Caravan. Sa kasamaang palad ay hindi nahagip ng kamera ang taong nagmamaneho ng sasakyan o ang plate number. Sa mga oras na yon ay mayroong 6,000 nakaparehong sasakyan na nakarehestro sa Toronto. At 5 doon ay nakarehestro sa pangalang Bruce. At ang tanging tao na nagmay-ari ng 2004 model ay si Bruce MacArthur. At hindi na yon ang sasakyan ni Bruce sa mga panahong yon. Na-track nilang sasakyan sa auto shop sa Ontario. Kinumpirma ng may-ari na binili niya ang sasakyan kay Bruce. Pagkatapos ay nakita nila may mga marka pa ng dugo sa loob ng sasakyan. Ang iba pang DNA na nakita sa loob ng sasakyan ay nag-match kay Andrew at Salem. Dahil doon ay nakakuha ng search warrant ang mga pulis para ma-search ang bahay ni Bruce. Pinasok nila ang bahay ni Bruce habang wala ito at nag-clone sila sa computer hard drive nito. Doon ay nakita nila ang post-mortem ng mga litrato ni Andrew, Salem at iba pa nito mga biktima. Ang mga litrato ay nagpapakita ng mga hubad nilang katawan at may mga lubid sa kanilang leeg. Sa iba pang mga litrato ay makikita nakasuot sila ng fur at sombrero. Sinishave din ni Bruce ang kanilang mga buhok at balbas at itinatagong mga ito. Naglabas ang mga pulis ng order na maglalagay ng 24/7 surveillance cam sa labas at loob ng bahay ni Bruce at 24/7 din nila itong manmanan. At mariing inutos sa mga pulis na hindi nila gagalawin si Bruce hanggat hindi nila ito makita na may kasamang lalaki. At dumating nga ang January 18, 2018 nung nakita nila si John na pumasok sa apartment ni Bruce. Naisalba nila ang buhay ni John noong araw na yon at natapos na din sa wakas ang bayolente pamamaraan ng pagpatay ni Bruce sa kanyang mga biktima. Ngunit may isa pa ang problema. Nasaan ang mga katawan ng kanyang biktima? Hinala ng mga pulis na ginamit ni Bruce ang kanyang landscaping business para itago ang nagawang krimen sa buong syudad. Naghanap sila ng 5 properties kung saan ginawa ni Bruce nung nawala ang kanyang mga biktima sa Toronto. Tinuunan nila ng pansin ang mga bahay sa Leaside. At dahil kalagitnaan yun ng January ay napakakapal ng snow at nabaonat ng frozen ang mga planter boxes. Kaya gumawa ng paraan ng mga pulis para matunaw ang mga nakapalipot na ice at dinala ang halos 12 boxes sa coroner's office. Doon ay nakita nila ang buto ng 3 tao. At sapat na ebidensya na yun para kasuhan si Bruce ng 3 counts of first-degree murder sa pagkamatay ni Hamid Kayhan, Surush Mahmoudi at Dean Lisuwik, isang homeless at hindi na i-report ang pagkawala nito. Noong February ay nakahanap pa ng karagdagang 3 planter boxes mula sa Leaside. Sa fingerprints ay nakumpirma na ang isa sa mga nakitang katawan ay pagmamay-ari ni Andrew. Nagulantang ang mga may-ari ng bahay. Hindi nila inaakalang nagsilbing libigan na ang kanilang mga bakuran. Ang mga magagandang halaman na hinahangaan nila ay tumubo pala sa mga nabubulok na katawan. Sa bandang huli ay kinasuhan si Bruce ng 8 counts of first-degree murder. Katunayan sa kalagitnaan ng 1970s ay may 14 pa ng mga lalaki na miyembro ng gay community na namatay din. Kalahati sa mga doon ay nakita ang katawan at ang kalahati hindi. Maraming taong nagsasabi na ang kasong ito ay konektado dahil sa mga panahong yon ay nasa edad 20s pa lamang si Bruce at nagtatrabaho sa Toronto ng mga oras na yon. Ayon sa mga eksperto, karamihan sa mga serial killers na nag-umpisang pumatay sa mga ganong edad. At bihira na nag-uumpisang pumatay sa kaparehong edad ni Bruce. Di umano ay 59 na si Bruce nung pinatay niya ang kanyang unang biktima. Gumawa ng imbestigasyon ng mga pulis ngunit hindi nila maikonek ang nangyaring pagpatay noong 1970s kay Bruce.
Noong February 8, 2019 ay sinintensyon si Bruce ng life imprisonment matapos ito mag-plead guilty sa 8 counts ng first-degree murder. Naniniwala ang judge na kung hindi nahuli si Bruce ay itutuloy pa nitong pagpatay. Naging prolific serial killer sa Toronto si Bruce at nakilalang pinakamatandang serial killer sa Canada. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin o komento, and please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi nyo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod kong video. Maraming salamat!